Puerto nga kami ngayon at nasiraan din pala kami ng provision crane. Kaya ngayong araw nga samahan niyo ako mag-ayos ng provision crane. Ngayon lang din to, hindi nagana, wala nga siyang pababa sa laping. Ang ibang movement ayos naman kaya nakaangat pa to ngayon. Pero iba ang dumating mga guys, ang provision store at spare at iba pang gamitin dito sa barko. Kaya ang ginagamit namin pag-angat sa mga mabibigat na store ay yung provision crane dito sa barko, at buti na lang patapos na kami sa pag-angat at doon pa lang hindi nagana ang provision crane. Kaya sabi ng operator hindi nagana ang crane, kaya ito muna ang subukan kong ayusin mga guys. Kaya for today's video mag-electrician muna tayo. Bago ko nga binuksan yung panel board, pinatay ko muna ang breaker para wala na talagang power sa panel board. Baka sasaya ako ng gimi-gimi pag makahawak ako ng kuryente. Meron naman akong idea kung paano to gawin. Nung college din kasi ako, meron din kasing kaming subject na electrical control. Kaya itong crane nga, panigurado ang sira nito nasa limit switch o kaya cable lang ko lang papaba kasi itong provision crane dito. Itong crane nga nakatayo pa rin hanggang ngayon, kaya bago ko nga ayusin itong bumaba muna pala ako dito sa engine control room at kinuha ko pala ang electrical manual niya sa provision crane. At ang mga gamit ko pag may ganitong trouble nga, ang unahin ko talaga hanapin ang electrical manual at saka tester. Mahirap din kasi hanapin na sira kapag walang electrical manual guide, baka mawala pa ako. Maganda kasi pag mayroon guide na ganito para din mahanap natin kagad kung anong sira nito mga guys. Ito pala ang remote control. Ito nga ang ginagamit pag mag-operate na sa crane, pababa, taas sa crane. Ito nga tinitry ko din siyang i-testing kung nagana ba. Nagana naman yung ibang movement, ang wala lang talaga yung pababa. Chine-check ko nga ang wiring ng mga electrical control fuse at iba pa. Kapag kailangan mo ang mag-wiring sa bahay niyo o kaya mag-repair installation, tawagin nyo lang ako. Ako nang bahala sa bahay niyo. At sa pag-troubleshoot ko nga, nakita ko nga ang limit switch sira na sa laping, hindi na nagana mga guys, kaya pinalitan ko na lang ng bago. At buti na lang din mayroon din spare. Lagi kasi itong nababasa dito, nakalagay kasi sa labas, kaya pag umulan naliligo din siya. Pero waterproof naman yan mga guys, kaya yan ang pinalitan ko, limit switch nga sa laping niya. Pagkatapos ko makapagpalit, nagana naman siya ang pababa. Kaya pinababa ko na ang city. Buti ngayon hindi na masyadong malamig dito kasi summertime ngayon. Shoutout ko pala si Randy. Pag winter kasi dito talagang nag-yellow to dito mga guys. Pagkalipas nga ng isang oras, dumating na pala kami dito sa mall. Medyo malayo din kasi palabas dito. Grabe mga guys, nagpapalit nga kami ng pera. Ang $100 ko naging €80 na lang siya. Kaya sa mga oras na yan, nag-expect na din ako na makabili dito. Pagkatapos nga nakapagpalit ng pera, dumiretso na din kami sa mall para makabili ng mga vitamins, damit, chocolate, souvenir at iba pa ang gusto naming bilhin dito. At medyo malamig nga dito mga guys. At alam nyo pa mga guys, dito nilaro noon ang FIBA World Olympics Qualifier Semis, Gilas Pilipinas versus Latvia. Hindi nga namin inakala makapunta kami dito. Pero ang galing nga ng Gilas, nanalo sila noon, kaso nga lang natalo sila sa Brazil. Pagkatapos nga namin nakapamili ng gusto namin bilhin, kumain muna kami dito. Nagutom na kasi ang mga bulate namin sa tiyan, kaya pinakain ko muna sila. Nang nakita ko nga ang burger dito, bigla akong nag-crave ng burger, at burger na lang din ang aming in-order para sa hapunan. Ang sarap nga ng burger nila, parang burger talaga ang lasa. Binilisan nga namin